Podcast Network Asia. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast, ang Tambalan. Hey! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast, a Spotify exclusive. Kwento ng tukso? Uy! Malamang magandang background dito yung kanta ni Eva Eugenio. Oo, di ba? Oh, tukso! Layuan mo ako. Perfect yun eh. Perfect yun eh, di ba? Layuan sana tayo ng tukso. Correct. Kayanin sana nating ma-overcome o mapagtagumpayan. Ang tanong, ito bang nagsulat sa kwento na may wagang burnay, napagtagumpayan ang tukso or nag-give in sa tukso? Uy. Abangan! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris. Magandang araw po sa inyong dalawa. Pakitago niyong mabuti ang aking pagkatao sa pangalang Myla. Sensitibo po kasi ang sulat ko at hindi pwedeng may makaalam kung sino talaga ako. I am 30 years old at nag-asawa na po ako noong 18 years old pa lang, pero hanggang ngayon hindi pa pinapalad na magkaanak. Isa po akong solid na tambalanista since 2009. Kahit ang dami ng mga bagong DJs na parang kabuting nagsusulputan sa paligid, kayong dalawa pa din ang paborito ko at ang the best para sa akin. Sumulat ako para humingi ng payo at sa mga kapwa ko tambalanista na nakatutok, huwag niyo po akong pamarisan. Mahal ko ang asawa ko. Pero ramdam ko na mas mahal niya ako. Sa aming dalawa, siya talaga yung mas nagmamahal. Komportable naman ang buhay namin. May sarili kaming bahay at marami-rami nang naipundar na gamit. Malapit kami sa pinsan niyang lalaki. Palibhasa'y OFW ang asawa, palagi namin nakakasama ang pinsan niya. Ang problema, Tambalan, nagkamabutihan kami ni Insan. We became too close for comfort. Ayokong magpaka-ipokrita. Alam kong may mali na. Mapanukso ang mga chats namin sa isa't isa at pagkatapos ng mahaba at mainit na usapan, binubura namin ang chat para hindi kami mahuli. Batid ko na labag sa batas ng Diyos ang ginagawa namin. Aware ako na kasalanan sa mata ng tao kung ano ang meron kami. Nakokonsensya na ako sa ginagawa ko kaya naman araw-araw pinipilit kong umiwas. Sa katunayan, wala pa namang nangyayari sa amin. Ayoko sanang humantong doon para hindi masira ang mga pamilya naming binuo. Tambalan, bakit ang hirap ko mawala? Ano ang gagawin ko para matauhan ako at matigil sa kahibangan ko? Nangyari na ba sa inyo ni Chuper? Ano ba to? Talagang gusto niyo pang mag-splok kami ng mga kasalanan namin, ha? Nandadamay ka pa, ha? Nandadamay ka pa. Ikaw etong bawas ligtas points sa langit. Nandadamay ka pa. Nangyari na ba sa inyo ni Chuper na natukso kayo ng sobra sa isang tao o isang bagay na alam niyong hindi makakabuti po sa inyo? Papaano po ninyo ito napagtagumpayan? Hihintayin ko ang payo ninyong Tambalan, ang inyong tambalanista, Myla.
Hello sa'yo, Myla. Na gusto pang mag-splok kami ng mga bagay-bagay sa buhay-buhay. Nangyari na ba sa inyo ni Chopper na natukso kayo ng sobra sa isang tao o isang bagay na alam niyong hindi makakabuti sa inyo? Paano po ninyo ito napagtagumpayan? Ang usapang ito ay mapag-uusapan later on sa ating podcast. Charet! Gusto niyo ba ng revelation? Ayaw i-reveal sa radyo, sa podcast tayo. Charot. Siguro sa tao, hindi. Yung parang alam mong parang hindi naman siya makakabuti sa'yo tas natukso ka dun sa taong hindi. Mas nangibabaw pa rin yung gumawa ng tama at gawin ng mabuti. Tsaka wali. So corny yung sagot namin dito sa sa tanong mo na yan. Actually wala namang point yung pagtatanong mo sa amin. Kasi naghahanap ka ng damay, gusto mo may kakampi ka rin, gusto mo ay normal lang pala. Hindi, actually normal lang naman. Normal meaning yung tukso is everywhere. Nangyayari talaga yan, 'di ba? Pero ang hindi tama at hindi normal is yung mag-yes ka sa tukso. At lagi nating tatandaan ganyan gumawa ang kabilang panig. Totoo, ganyan, ang masamang panig. Ang masamang espiritu, maiitim ang budhi. Ganyan ang nila. Never ka namang, saan ka nakakita ng temptress? Or saan ka nakakita ng nanunukso na ang laki-laki po ng puson. Parang wala pa akong alam, di ba? Unless weakness niya ang puson. Talaga, correct. Yun ang gagawin ng masamang panig na gawing panukso para sa iyo. Yung diba? Mapupuson. Yan. Kasi nga, tama ka, partner. Tama ka. Di ba? Kasi may isip natin lagi kapag ka mapanukso, parang sexy, kaakit-akit. Di ba? Yun talagang gano'n naman yung itsurahan ng temptress. Pero totoo nga, tama ka, partner. Ang temptation ay depende din sa kung paano at saan ka tutukso. 'Di ba? Maaaring may sexing babae or talagang puro abs na lalaki na nagpapakitang gilas sa iyo or tumutukso sa iyo pero hindi naman talaga yan yung type mo. 'Di ba? So talagang walang tuksuhang magaganap, 'di ba? Pero ang mga type mo talaga pusunin, talagang weakness mo may stretch marks. Yung mga babae mabuhok ang kilikili. Correct. Yung mga type mo, yung mga braso na mga hamon ng away, di ba? Uy, may gano'n na. May kakilala kong gano'n na. Kanya-kanya naman yan at kaya kanya-kanya. At kapag nakamit sila ng gano'n, talaga natutunaw sila, lumalambot sila, ganyan. So, ganyan po yung tukso. That's the whole purpose of it. Na gumawa ka ng hindi maganda. Di ba? Lagi nating sinasabi yon. Ano ang purpose ng kabilang panig? Ng masamang panig, di ba? Steal, kill, and destroy. Yes. Diba? Yun ang talagang purpose niya. 3 bagay. May nakawin. No? So, ang nanakawin niya is yung magandang relasyon, yung magandang takbo ng pag-iisip, papatayin niya yung relationship nila o de-destroy niya yung relationship. Ganyan. Steal, kill, and destroy. Yan yung kanyang pinaka number 1 na gustong gawin. Diba? At kapag ka nag-give in ka sa tukso, you're really giving in to the devil. Gusto mo yon? At sasabihin ko talaga sa'yo, pagpatuloy mo yan, yung mga sabi mo, actually, wala pa namang nagaganap. So, alam mo yung papunta pa tayo doon. Or ano ito? May plano ka pa Pwedeng may plano, partner. Or, gina-justify mo na okay lang kasi hindi, hanggang chat lang naman din lahat. Hindi Diyan nagsisimula din talaga yung mga ganyan. 'Di ba? Yung sa pa-chat-chat, yung intention ba? May intention ka na hindi maganda. Diyan na yun, kasalanan na talaga yan. So, sinasabi ko sa'yo, isang araw talaga, delicates na si Satanas kasi may papalit na. Charot. Hoy, grabe naman. Sabi ni Myla, grabe naman kayo sa amin. Wala kang nagganap Kapalit agad ni Satanas. Charot. Hindi naman for all hindi yun. Naman. Para sa lahat ng for mga... everyone. Anong tawag dito? Nag-give in sa tukso. Diba? Hindi lang naman ikaw. Charot. Hindi. Sinasabi natin, nalulungkot po yung ating mga guardian angels kapag yung bang, ako na-imagine ko talaga partner, diba sinabi ko na to, para siyang spiritual battle. So kunyari, ang imagination ko talaga dyan, alam mo, lawak na imagination ko talaga, nakakaloka. Ang imagination ko dyan, nandun kasi sitwasyon, okay? Syempre, talagang yung kabilang panig, ang imagine, kaya nga spiritual battle sa spiritual realm, diba? Sa world nila, kung ano man yan. Talaga sila, naglalaban talaga sila. Ay, hindi, i-feed ko siya ng ganito. Diba? Okay lang yan, kasi yung
mister mo naman, mas mahal ka kesa mahal mo siya. Diba, isipin mo yun, mahal na mahal ka, may problema ka pa, diba? Diba? Nakakaloka yung mahal na mahal ka, tapos problemado ka dun, mas mahal niya kasi ko, ayan, magpapatukso ko sa bakit? May something. Medyo naiinis ako, Myla, ha? Bigla ko na-realize, nakakairita ka pala. O kahit sinabi mong kami pa rin ang the best na tambalanisa. Hindi nabubura, tambalan, diba? Hindi nabubura dito yung kasalanan mo. Kahit diba? inunahan mo kami ng ganong statement, correct, feeling diba? mo papanig kami sa ginagawa mo at makakahanap ka ng kakampi, kaya nagtanong ka pa sa amin. Yan, diba? To find validation or confirmation na tama ang ginagawa mo. Ay, sorry ka. Sasabihin namin sa'yo, maling-mali yan. Correct. Diba? Parang ngayon ko lang, it dawned on me, partner, na, ang issue niya is, actually, mas mahal niya ako kaysa mahal ko siya. Gets ko naman yun, diba? Pero, hindi ko maintindihan dito, mahal na mahal ka, ang tao, tas ganyan ka. Bakit ka ganun, Myla? Samantalang yung iba, hayok na magka-jowa, di ba? Love life na sila. Di ba? Kung ano balat na ang pinapakita nila sa Instagram Reels at sa TikTok, di ba? Hindi pa magka-jowa. Tapos ikaw, mahal na mahal ka, tapos may ganyan ka. Diba? So, yun na nga, na-imagine ko din sa spiritual realm or world, di ba? Naglalaban yung good and evil. So, si evil talagang, hindi. Talaga, may pagkukulang yung mister mo. Tapos yung good, di ba? Parang, hindi, wag kang gumawa ng masama. Imaginein mo kung nilamon nung masama yung mabuti. Ang lungkot, di ba? Ang itim-itim na ng singit mong, itim pa ng budhi mo. Charot. Huwag tayo masyadong consistent. Oo, di ba? May sitwasyong ginagamitan ng consistency. Sipin mo yun. Yung itim na itim ng budhi, huwag natin pagsamahin. Huwag natin, alam ko naman gusto mong consistent ka, pero huwag doon sa part na yon, di ba? Di ba, parang imagine mo, parang, di ba, parang nilamon nung kadiliman, yung liwanag, parang, ang lungkot nun, di ba? Agree ako doon. Hayaan. Sobrang sa mundong ito, mga kaibigan, temptation is everywhere. Sa true. So, palakasan po ito ng guardian angel, di ba? Lagi nating tawagin yung guardian angel natin kung naniniwala ka sa guardian angel. Kung kanino mga, di ba, force ka naniniwala, sa mabuting force ka naniniwala. Tama. Lagi mo siyang tatawagin para gabayan ka at para hindi ka mag-give in sa temptation. Sa true. Delikado. Kung tutusin, ang ganda ng ang ganda ng story ng buhay mo. Di ba, sinisira mo lang dahil pumapayag ka sa gusto ng tukso. Tama. Sa gusto ng masama, sa gusto ng demonyo. Correct. Di ba? Pakonti-konti, iniisa-isa ka na hindi mo namamalaya na, di ba, pumapanig ka na sa kanya. Correct. Na hindi mo na malaya na normalize mo yung mali. Yes, na hindi mo namamalaya na nasisira na yung magandang takbo ng buhay mo. Correct. Na hindi mo na mamalayan, ang daming ang daming ambag. Na hindi mo namamalayan, di ba? Ano ka na talaga, yung na-immune ka na sa kasalanan. Yes, darang ka diba? na. Hindi ka na conscious, hindi ka na aware. Correct. Na mali na pala yung ginagawa mo. Ganun yung temptation, kinokonti-konti ka niya. Yan. And always remember, yung temptation na yan, mga kaibigan, sila, tricky po sila. Yes. It's a trap. Akala natin maganda. So kaya yung sinasabi natin ng mga nakarang episode ng Tambalan, you have to determine a thin line between doing what is good and bad. Minsan akala natin okay pa kasi masaya ako Nag-e-enjoy naman ako sa nakausap siya kasi wala yung asawa ko. Di ba, may sumasalo para i-comfort ako. Di ba? Hindi natin na-determine, teka, may mali na pala sa ginagawa ko. Yan. Di ba? Niloloko ko na pala yung asawa ko. Di ba? Nag-cheat na pala ako sa kanya. Pumapanig na pala ako sa tukso. At minsan hindi tayo aware doon. Yan. Di ba? Yun yung kailangan nating maging alerto, maging mapagmatyag, mga kabisyo. 'Di ba? Kung ang ginagawa ba natin ay papunta sa mabuti or papunta sa masama. Be careful kasi minsan trap po 'yan. Yan, ako, sinasabi ko sa'yo. Sinasabi ko talaga sa'yo. Tsaka ang lesson dito talaga, kapag ka may poging pinsan, umiwas na tayo agad. Tricky kasi sila. Alam ng tukso, alam ng demonyo ang kahinaan mo. Yan at doon kanya dadalihin talaga pa konti-konti. For example, alam ng demonyo na mukha kang pera. Diba? Diyan kanya dadalihin talaga. Diyan kanya dadalihin pa konti-konti Di ba parang laging araw-araw, minuto ka parang kailangan mo ng pera kahit alam mo sa sarili mo na meron ka na. At sapat naman, di ba? Diba? Sapat naman. Okay naman, nakaka-survive ka naman. Pero parang laging kulang ka sa pera. Dadalhin ka sa sugalan. Di ba? Dadalhin ka kung saan may mga transaksyon na laging malaki ang usapang pera. Yan. Mga ganon. So kaya dapat yan yung sinasabi ni partner, yung knowing the difference. Yes, kasi may thin line difference siya. Parang tulad yan ng may napulot kang pera, alam mong hindi sa'yo, di ba? Yan. Thin line difference Pwede mong isipin na masama, or pwede mong isipin, ito yung answered prayer ko. Di ba? Hindi
Totoo, yun yung Correct. sinasabi nating thin line difference. Kaya dapat maging alerto. Ito yung naisip ko na pwedeng thin line difference, yung add to cart. Okay, Oo, 'di ba? In a way, 'di ba? Parang lagi nating iniisip na of course we deserve this. Deserve ko 'to. Lagi namang ganun Pero 'di ba, gastos now, iyak later. Tas laging ganun. Tas hindi natin nare-realize na lagi ko pala siya ng problema, or hindi mo ano yung sinasabi natin, hindi mo namamalayan, 'di ba? Yes. Ang dami-dami mo na palang gamit na hindi mo nagagamit, or na hindi ang dami mo na palang gamit na binili, in-add to cart, pero hindi mo pa nagagamit. 'Di ba? O kaya hindi mo namamalayan na yung pera na dapat sana para sa mga anak mo, para sa kinabukasan nila, pambayad ng utilities, pinang-add to cart mo kasi inisip mo, deserve ko to. Yun yung parang feeling ko examples, kaya yun yung sinasabi mo, partner, na kailangan maging maingat kasi pwede mo talagang isipin na this is a gift to myself, which is true, walang masama. Regaluhan ng sarili, reward ang self, 'di ba, for all your hard work, tsaka indulge, and of course, truly, life is short. Sa totoo lang, 'di ba, partner? Ang iksi lang talaga ng buhay. Nung isang araw, nag-post ako sa page natin. Ang nilagay ko lang doon, Tambalanista Sins. So, ang daming nag-comment. Siyempre, relate sila doon Merong isa doon, Tambalanista siya since 12 years old. Tapos ngayon, 29 na siya. 12 years old siya, naging tambalanista. Ngayon, 29 na siya. At kasama na natin nagtatrabaho. Itago natin sa kanyang tunay na pangalang, Troy Calunar. Yan. Kasama namin siya sa work. And noon, when she was 12, punta lang po yan ang punta sa mga kung anok-anok na events ng tambalan. Kasi noon, mahilig kami ni partner gumawa ng mga sarili-sarili naming mga pa-events. Meron pa silang, may group sila noon Nakalimutan ko na Hindi tambalanista. Basta meron silang mga group na mga tambalan babes or tambalan babies, tambalaners, parang ganon. Meron pa ngang website na sila-sila lang din ang gumawa, at sila-sila lang din, 'di ba? Parang ano pa siya sa akin yung sa utak ko medyo natatandaan ko pa yung mga ganon. Tapos ngayon 29 na siya. Sabi niya nga sa akin nung isang araw, "Ma'am, 29 na ako." Sabi ko, "Totoo ba? Saan napunta yung Saan napunta yung maraming taon?" So ibig sabihin, ganon lang din kabilis, 'di ba, yung buhay. So dun sa dahil mabilis yung buhay natin, importante issues talaga maging maingat tayo sa mga decisions natin. Correct. Napakarami ng wala pa rin ako maisip. Maganda yun, mga kaibigan. Naging aware tayo sa decision making natin. Maging aware tayo sa mga moves natin. Minsan natatrap talaga tayo sa napakaraming pagkakataon na akala natin tama yung ginagawa natin pero mali pala. Diba? Correct. Feeling ko ito, partner. Feeling ko yung ano yung term na yun na, oh my God, nakalimutan ko. Apathetic. Okay. Apathetic. Kunyari, first ko narinig yung word na apathetic or apathy sa school. So parang nung naging student council president ako, yung former student council president, ang sinabi niya sa akin, the problem, sabi niya, of the student body is apathy. Sabi ko, ano apathy? Sabi ko, ano yun? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng apathy. So super what is apathy? Apathy meaning, yan, 'di ba? So apathy is lack of interest, enthusiasm, or concern. In if you want to use it as noun siya. If you want to use it as wag na natin sabihin yung mga adverbs tsaka adjective, no? 'Di ba? Adjective, apathetic, 'di ba? So ang sabi sa akin ng former student council president, ang problema ng student body is apathy. So apathetic sila. Wala silang pake. In Tagalog, wala silang pakialam, ganun. Feeling ko partner yung apathy is also has a thin line difference May dalawa na akong ambag mag-isip ka pa. Hindi, pero parang ganon. Kasi 'di ba parang sobra mong unbothered, akala mo okay lang. Pero sa totoo lang, hindi na siya okay. Yung parang parang kunyari sa school, yun nga, kasi una ko narinig yung word na yun sa school setup. Akala mo, okay lang na wala kang pakialam sa nangyayari sa eskwelahan. Pero sa totoo lang, yung hindi mo pag-raise ng opinion, yung wala kang pake sa mga nangyayari, is also not good.
bad na din siya kasi sobrang wala kang pake. So parang feeling ko ganun din. And even in relationships, pag sobrang wala kang, pag ano siya, thin line difference eh. Pag akala mo okay lang, kasi parang feeling mo okay lang, pero hindi na siya okay. Yung kawalan ng pakialam. Parang ganun. Mga ganun, di ba? Parang napaka-insensitive na naakala natin we are just protecting your peace, our peace, di ba? Correct. Pero ang nangyayari noon, protected yung peace mo, pero yung lahat namang nasa paligid mo, they're hindi all peaceful. Yes, they're all in danger. Ano din yun? Threat din yun sa peace mo. So kailangan maging maingat tayo doon. Akala mo, sige, I'm just protecting my peace, my silence. Correct. Kaya ano na lang ako, silent, apathetic, ganun. Yun din. So, maaring hindi rin pala good. Correct. That's also one diba one good example. Parang sinabi yun sa eleksyon, yung parang kaya daw minsan yung mga good candidates do not win kasi yung mga ibang tao na may capability kasi yung mga good candidates, yung mga sumusuporta sa kanila are not even registered voters. So, ibig sabihin, sila mismo wala silang pake. So ngayon, yung good candidates minsan nasasayang or good candidates hindi na nanalo kasi yung meron sanang concern talaga, 'di ba? Sila yung actually walang concern kasi wala silang ginagawa. Parang ganoon. So yun yung sinasabi natin, yung mga thin line difference, kaya maging maingat. Hindi tayo aware na oo nga pala. Correct. Parang kawalan ng ang kawalan ng pake ay maaaring hindi rin pala maganda. Ganun. Correct. Basta maging maingat po tayo. Very tricky. Ang galing po ng temptation. Correct. Ang ganilang gumawa ng mga bagay para mabitag ka sa kanila. Na kunwari tama, yes, 'di ba? Pero sa totoo lang hindi. Totoo. Analogy natin lagi diyan, yung naghahain sila ng masarap na pagkain, which is irresistible. Tama. Sarap. Mahilig ka sa lechon. Naku, yan talagang ihahain sa'yo. Ihahain sa'yo yung lechon na yan. Kasi alam ng temptation na yan yung weakness mo. Diba? Kasi pagbibigyan ko sarili ko, ang sarap eh. Diba? Pero hindi mo namalayan, alam mo sa sarili mo, diba? Nakalimutan mo lang na high blood ka na. Diba na ang taas-taas na ng kolesterol mo pero nag-give in ka sa temptation. Correct. Ngayon, ano nangyari sa'yo? Hindi nakabuti. Sinugod ka sa ospital. Sinong nanalo? Yan na. Diba? Ito na naman yung sinasabi natin na kinain ng dilim yung liwanag. Yes. Nakakalungkot, diba? Medyo mababaw pa yun na naniisip namin example. Sana maisip pa namin yung swak na swak. Correct. Pero diba parang gets nyo yun? Yung akala ninyo tama pa, pero sa totoo lang mali na. Parang ito si Myla, akala niya okay lang eh. Kasi may pagkukulang, at saka may kulang naman yung asawa ko. I mean, anong gagawin ko, 'di ba? I also need to be happy. Kailangan ko na ng mga pagbigyan yung mga desires ko at ganun, 'di ba? Yun yung kahit parang malina. yun yung mga parang iniisip mo. In a way, tama to kasi gusto ko lang naman maging masaya. Syempre, ultimate goal natin maging masaya, 'di ba? Saka wala naman nakakaalam kami lang ng pinsan niya. Sa true. Dinidelete naman natin yung chat history, 'di ba? So, tingnan mo, it makes it all that bad kasi alam mo talaga may tinatago ka. Ganun. Kaya lang minsan nga, pag when you're in that situation, you don't know. Correct. 'Di ba? Na bad pala siya. Yung tinatanong mo sa amin, ano po ang gagawin ko? Diba? Kung kayo ang nasa sitwasyon ko. Sabi niya, bakit daw ang hirap kumawala? Yun yung sabi niya, mahirap kumawala. Tempting siya. Mahirap talaga kumawala sa temptation eh. It's but human na tayo, na mahirapan tayo sa temptation. Pero talaga, let's pray, dasalan talaga natin na guardian angels, liwanag, 'di ba? Goodness. Wag niyo tao lang ako, 'di ba? Wag niyo akong hayaan na lamunin ako ng dilim. Correct. That's your best shield. That's your best armor. Sa prayer. true. Pray over it na sana Lord, protektahan niyo po ako na hindi ako mag-give in sa temptation today. 'Di ba? Imagine niyo every morning kapag paggising mo, yung guardian angel and the devil nagtatago for na sila eh. Nagaganon sila, saan kayo hilahin? You're in the middle. Naghihilahan sila saan ka papanig. And nalulungkot siyempre yung guardian angel natin every time na mag-give in ka doon sa masama. Every time na magko-commit ka mag-give in ka sa kanila sa temptation, di ba? Umiiyak po sila. Totoo. Minsan nakausap ko nga partner. Kaya, sino doon? Nakakatakot yung sino nakausap mo, ha? Sabi nga, tagay tayo minsan. Ganun? Nakakatakot yung kausap mo talaga.
Nalito ko, guardian angel ko pa ba to? Di ba? Nakakalurky. Yung kung iisipin mo, di ba, na parang kung manalo yung dilim, kung manalo yung evil, it's sad. So, kung anong gagawin mo, yan, very specific that you pray over it para magkaroon ka ng shield. And then, yung literal na action mo talaga is, block. Diba? I-ekis. Wag nang pagsinin. Wag nang mag-create ng opportunity para magkita kayong muli. Diba? Kasi diba, yun yung sabi. Kapag ka may bagay o tao na nagbibigay sa'yo ng dahilan kung ba't ka nagkakaroon ng kasalanan, iiwasan mo talaga yon. So kung bagay yan, itapon mo. Kung tao yan, i-block mo na. Iwasan mo, layuan Ganon. mo. Kung gusto mo maraming beses i-block, di block friend. Block friend. Para talagang blinak mo siya ng maraming beses. Ganon. So, yung sitwasyon mo, Myla, sa totoo lang, dahil nga hindi pa naman din ganon kalalim, I mean with the pinsan, kayang-kayang kayang-kayang mapagtagumpayan. Oo, kung ang tanong mo dito is paano mapagtatagumpayan, kayang-kaya mong mapagtagumpayan yan. Basta lagi mo lang iisipin, ang ipapanalo mo is yung good side. Ang ipapanalo mo ay yung guardian angel. Ang ipapanalo mo ay yung liwanag. Yung kabutihan. Oo. Paano mo siya madedetermine? Laging kailangan panatag yung puso mo. Kasi gaya nito, 'di ba? Sa sitwasyon mo, akala mo tama pero hindi ka pala panatag. At the end of the day, something is bothering inside of you. Yes. 'Di ba? Something is bothering inside your system. Teka, tingnan mo, dumating pa sa tambalan, nakaabot pa sa tambalan. Tama. Kasi alam mo sa sarili mo na may bumabagabag sa puso at saka isipan mo. Correct. So, pagka ganyan ang eksena, magandang gauge yan to determine tama ba o mali ang ginagawa ko. Diba? So, in this case, mali. Kasi nga, wala kang hindi ka at peace. Diba? So, yun, magandang din yun. Magandang indicator yun, mga kabisyo, kung tama ba o mali yung ginagawa ko. Correct. Bago ka matulog, teka, may nakukonsensya pa ba ako? Diba? May bumabagabag ba sa isip ko? Pag may bumabagabag, maaaring may mali. Diba? Pag wala at masaya kang natulog, diba? Walang may peace of mind, walang bumabagabag sa puso mo, then you did the right thing. Totoo yan. You made the right decision. Ay, okay lang Hirap, yan, Myla. Ano na yan? At least, please, katulad na lagi namin sinasabi, ano na yan, sa huling, chapter na yan dyan sa pinsan, ha? Nakakaloka. Huwag mo nang Wag mo nang dagdagan ng isa pang chapter dun sa pinsan. Putulin mo na. Oo, putulin mo na talaga agad. Alam mo, minsan may mga bad habits na akala natin, hindi natin kayang i-let go, pero kaya. 'Di ba? Minsan iniisip natin paano. Ako, pag tinatanong ako, paano mo nagawa? Ang lagi ko sinasabi, alam mo, hindi ko rin alam. And truly, the answer would always be only by the grace of God. Parang, paano ko nagawa yun? Diba? Yung, partner, yung, sabi niya, ang tanong naman ni Myla is, meron bang taong nagtukso sa inyo na, diba? Or bagay. Ang sa akin noon, partner, ang naging tukso talaga, hindi talaga tao. Kasi hindi ko naman na-experience mag-2-time. Magkasunod, pero hindi sabay. Diba? Magkakasunod lang, pero hindi sabay. Ganon. Masama yung pagsabayin. Bad yun. Araw-araw lang magkasunod naman yun. Iba sa Lunes, iba sa Martes, diba? Iba sa Miyerkules. Basta hindi sabay. Correct. Diba? Mapares ko silang minute ng Monday. Diba? Ang katikati ko naman masyado na correct. Diba? I think it would be the bad habit ng Yossi. Sa akin, parang dati, bakit ba ako nag-Yossi? Ano ba yung dahilan kung ba't ako nag-Yossi? Alam ng dilim, 'di ba, na gusto ko magmukhang cool. Alam mo yun, yung parang I want to look cool kasi impluwensya to ni sino yung partner yung sa teleserye na laging nagyoyosi, si Madam Claudia. Yan. Oo, so si Madam Claudia. Nilodi mo pala si Madam Claudia. Nilodi ko si Madam Claudia sa kanyang pagiging sosyal at sa kanyang ang part ng whole look niya. Meron siyang niyoyosi, nakalimutan ko na yung brand na yun, hindi Capri pero meron siyang niyoyosi na iba-ibang kulay ng yosi. Oo, hindi ko makakalimutan, minsan pink, minsan violet. Tapos bumili pa nga ako nun kaso ang mahal. Ano nga brand ng yosi na yun? Ewan ko kung buhay pa yun. Anyways, Crayola. ang mahal na. Crepas. Yan.
Craypas. Iba yung daming kulay talaga nun. Akala mo lang Yossi crayons talaga yun. Crayons pala. Props lang pala ni Madam Claudia. Diba? So, yung whole look niya talaga is, she look cool. So, parang natutuwa lang ako sa idea na ang ganda to look cool, ganon. Siguro 'di ba? Naniniwala kasi ako sa sa form. Minsan naman naniniwala ako sa form versus function. May ganun ako parang ang importante sa akin maganda siya tingnan. Kunyari sa gadget, okay lang sa akin kahit yung function niya hindi ganun kabongga, pero yung itsura niya, basta maganda tingnan. Okay lang sa akin kahit medyo uncomfortable, basta kulay pink siya. Gets mo yung ganun? Yung parang basta yung mga ganun. So medyo form ako versus function. So ganun yung eksena ko. Nung nakita ko siya, yung form niya, her whole packaging is madam, medyo kontrabida. Hindi ko na gustong maging kontrabida, pero yung pagiging kontrabida niya is a social kind of kontrabida. Tapos, ang niyosi niya, yung colorful nga na yosi na yon. Tapos sabi ko, parang ang cool. Tapos, nung mga time na yon partner, may mga kaklase ako na nagyoyosi din, diba? So, nakita ko na, ang cool kasi yung pag nagyosi, tapos yung nagsasalita, yung hindi hit-hit buga, yung nagkakwento pa, tapos pagkatapos yung magkwento, nakapagsabi ng mga 2 sentences. Talagang ramdam na ramdam kong na-internalize mo yun. Oo, na-internalize ko talaga, partner, kasi sabi ko lang galing. Ni Yossi, kunyari, ni Yossi, tagal na pong may Madam Claudia, mga kabisyo. More than 10 years correct. na yun. And then, tsaka more than 10 years ago na akong huli nag-Yossi. 13 years to be exact, na Yossi free ako. So, ini-internalize mo araw-araw yung pag-hit-hit buga. Na-imagine mo kung paano. Na-imagine ko yung parang para ma-absorb mo lahat yun Partner, nakita ko yung parang, si Madam Claudia, parang, siya, hit-hit. Tapos magsasalita siya ng mga walang hiya talaga, mga tauhan, ganyan. Hanapin siya. Tapos pagkatapos yung sabihin niya, ang dami niya nasabi, sa kanya binugay yung kasi ganun daw magaling na yung usok, na ang dami na ang haba. Ganun daw yung magaling na nagyoyosi. Sa kanya talaga na uso yung vape. siya talaga yung, kung babalikan po natin ang etymology, charot, diba? Yung tawag doon, yung generation 3, diba? ng vape, yan, yung family tree ng vape kay Madam Claudia talaga. So ganun yung eksena. Tapos sabi ko, ang ganda tingnan, nakakaaliw. Tapos yung kaya magbilog-bilog ng Yossi, yung ganun. Tapos ang cool niya pag nasa bar ka, ganun yung dating sa akin. Kaya so ang iniisip mo that time, cool. It's okay. Oo, it's okay. It's okay. Yun talaga iniisip ko, parang it's okay. Everyone's doing it anyway. Yun pa yung isang bagay. Everyone is doing it anyway. I mean, sa circle ko, ang dami nag-Yossi. Yung tatay ko, partner, bago siya na-paralyze. Talaga naman. Kaya, meron kaming mga sumasali siya sa raffle draw ng Hope International Cigarette kasi lagi siya nakakauho. More yun. More International Cigarette. Ano yung Hope? Hope, Hope, Love and Pray. Tanga, kiss yun. Kiss, love, and pray. Mali pa rin. Ay, more international cigarette pala. O nga. Hope. Basta yung Hope. Lagi siyang may Hope the luxury cigarette. Ayun. Tama ba? Oo nga. Oo, Hope the luxury cigarette. So, lagi, bata pa lang ako noon, natatandaan ko talaga, partner, na in my mind, na talagang nakakaubos siya talaga ng packs of Yossi. Tapos, yung pack na yun, ihuhulog niya, lalagay niya Jose D. Gaite, ganyan. Tapos address namin, 864B, Sambat Street, Mandaluyong. Entry entry, ganon. Yung mga proof of purchase. So, di hinuhulog talaga namin yun sa crossing kasi may mga box ng Hope, the luxury cigarette. Doon mo ihulog. Di ba ganun pa ang mga hulugan ng entries, may mga box. So anyways, in my mind, everyone is doing it. My dad did it. Yan, kaya ito mahalaga po talaga yung kung ano pinapakita ninyo sa mga anak ninyo kasi come to think of it, nakita ko pala kasi siya sa tatay ko, kaya nisip ko okay lang. Yun, so my dad is doing it, si Madam Claudia na talagang parang amazed ako sa kanyang buong persona is doing it too. So kailan mo na-realize na teka, this is not the right thing to do. Mali itong ginagawa ko. Nung partner, nung kailangan kong uminom ng sterilized milk pag magpapa-check up sa medical ng ina-applyan kong trabaho.
Ibig sabihin, may tinatago ka na sa baga mo. Hindi pala okay itong ginagawa ko. Oo, All hindi this pala time, tama. akala ko tama. Correct, parang pero ganon. mali pala. Tama. Tsaka yung nung nagsisinungaling na ako sa nanay ko, yung amoy na ako, tapos nagsisinungaling pa ako sa nanay ko, nag-yosi ka ba? O kaya may mahuhulihan ako ng mga upos ng yosi, lighter, posporo. Ang hilig ko pa nun, ewan ko, natatanda mo na nag-yosi ako, partner, yung Zippo ba? Yung mga mamahal, bumibili pa ako ng mamahal na mga lighter, 'di ba? Yung mga kakaiba talaga. Mga metal pa yung yung kaha ng lighter. Truth, ganyan. So 'di ba, na-imagine mo parang nagdala ka pa nga sa bag mo yung gun eh. Ay, oo nga. Tapos sa dulo. Sa dulo may apoy. Parang meron din akong ganun talaga. Yung nabibili sa bangketa. Pero ang ganda kasi nun eh. Cute kasi siya eh. Oo, panggasol yun actually. Hindi mahirap. Pang gas burner. Tama. Diba? So, yung bang mga ganun. So, I thought talaga for the longest time that it was cool to do it. Na-realize ko na lang na mali siya. Actually, more of nung na gusto kong maging nanay. Natakot ako na baka sabihin sa akin na OB-GYN na, yung bali po hindi ka na po pwede magkaroon ng anak kasi yung matris mo po abo na. Diba? Nakakatakot, diba? Nakakatakot, diba? Puro itim na kasi nasa loob ng katawan mo. Yung mga ganun. Yung pala, mali nga naman pala talaga kasi iksi talaga ang buhay mo dyan. Correct. Diba? At may naisip na ako yung thin line, yung very thin line. Hinintay ko talaga, partner. Ang haba ng kwento ko to ko sa Yossi. Hinintay ko talaga kasi very mabigyan common, alam naman nating mali, pero yung mga binigay mo sample, hindi yun. Oo, hindi. Oo. Panis yan. Panis ba? Ito yung maswak. Yung thin line difference yung sinasabi natin. Okay, go. Kasi minsan yung Yossi, alam naman nating mali yun, pero we keep on doing it. Hindi, akala ko cool eh. Hindi totoo. Alaki-laki ng naman karatula, it's dangerous to your health. Cool siya. Diba? Aware Everyone's doing tayo it. Ito, sige, yun sa'yo. Ito yung line difference. Meron akong kaibigan. Ha! Tama nga! Charot. Uma-attend talaga siya ng mga session sa, alam mo yung mga, may meditation, yung mga different kind level of thinking, yung mga higher learning na tinatawag. Okay. Talagang nag-i-increase naman yung wisdom, nag-i-increase yung knowledge na kapag nakipag-usap siya talaga, ibang level. Alam mong dumating na talaga siya sa ang lalim na niya, parang gano'n. Parang gano'n. Ang dami niyang nalalaman. Sabi, ang galing naman, parang tinalo mo pa yung mga psychologists, tinalo mo pa yung mga clinician kung tawagin. So, ibig sabihin parang ang dami niya ng alam tungkol sa aura, ang dami niya ng alam sa, kumbaga talagang dalubhasa. Oo. Kaya lang, pagdating niya sa bahay, lagi niya kadebate yung asawa niya. Oo, na parang sinasabi, mali ka, tama ako. So, ang nangyari doon, parang wala ka nang ginawang mali, lahat tama. In other words, napaka-righteous mo na. Diba? Feeling mo, siyempre, righteous ako. Diba? Parang akala mo tama na lahat ng ginagawa mo. Tama. Ang hindi mo namamalayan, ito yung sinasabi nating thin line difference. Ang sinasabi natin, ang hindi mo namamalayan. Yes, diba? Ang thin line difference dito, mga kaibigan, akala mo okay yung ginagawa mo, akala mo okay yung nangyayari sa'yo, pero hindi mo alam, you're putting damage to your wife. You're putting damage to the whole family. Bakit? Kasi napaka-righteous mo na eh. Diba? Hindi naman, tayo mga tao, bumaba ka naman. Oo, hindi sa lahat ng pagkakataon, lagi tayong tama kahit gaano kakatalino. So feeling na kasi nag-gain siya ng napakaraming knowledge, nag-gain siya ng napakaraming listening from different experts. Parang nakuha niya lahat ng timpla. Kumbaga parang kaya parang kaya ko nang i-interpret ano man yung sinasabi mo, may interpretation ako at underlying understanding. So ibig sabihin kung yung ano man yung sinasabi mo, may mali diyan. Kasi na-interpret ko na yan. Gano'n na siya. Yes. Ayoko maging friendly yan ha. Sabi mo sa akin kung sino yan, anong maiwasan. May gano'n na minsan akala natin sa sarili natin nag-acquire tayo ng katalinuhan. Pero hindi pala, nag-acquire tayo ng kaaway. Bakit? Kasi you feel good about yourself. Yung confidence level mo, ang taas-taas, inaakala mo ikaw lagi yung tama. Hindi ka na tumatanggap ng pagkakamali. And that's the thin line difference ng taong educated at ng taong nang-aaway na. Diba, na feeling righteous na. Iba kasi pag educated nakikita mo pa yung tama kaysa doon sa taong nagmama-righteous na hindi niyo ako pwedeng matibag, lahat lang sasabihin ko tama, lahat kayo mali. Meron na siyang ano tawag doon, messianic, parang
Yung parang feeling niya, yung messianic personality. Ito ba yung sumunod sa Titanic? Oo. Messianic. Parang ganon, may feeling siya na know-it-all na masyado. Yes, omniscient. Oo, parang ganon. All-knowing. Oo, parang, di ikaw na, ganon. Oo. Google ka ba, ganon. Kasi may ganun yung sobrang talino ng tao, talagang willing siya to undergo debates, willing siya to undergo arguments. Okay lang nga maki-argue. Tama siya, di ba? Ganun tayo. Siyempre, okay naman talaga yung mag-gain ng knowledge. Okay naman talaga mag-gain ka ng experience. Of course. Kasi nakakadagdag talaga ng confidence yun. At katalinuhan yun di ba? Hindi naman masama magkaroon ng katalinuhan. Ang di natin naman malayan, lagi na tayo nang-aaway. Ultimo yung asawa mo, inaaway mo na palagi kasi wala nang ginawang tama yung asawa mo. Kasi ikaw yung inaakala, yung sarili mo yung inaakala mong laging tama. Diba? Yun yung thin line difference na hindi mo na malayan. Buti nga sabi, nung huli ko siya nakusap, sabi ko, buti na correct mo. Sabi niya, kasi napansin ko hindi na kami nag-uusap na buong pamilya, parang gano'n. Parang ayaw na siyang kausapin. Oo, samantalang total dati naman, ikaw naman laging tama, di ba? Yes. So bakit ka pa namin kakausapin, di ba? Correct. Diba? Buti nagkaroon siya ng na bago pa naging hulian lahat. Oo, yun. At kailangan po nating i-identify yun yung bago pa mahulian lahat. Totoo. Dapat mapaputol mo na. Oo, diba? Kung ano man yun. Yung pag-give in mo sa temptation na yun. Yan. Akala mo nag-gain ka ng knowledge, yung pala kumuha ka ng kaaway. Sa online, minsan akala natin pinuprove natin yung sarili natin as matalino, pinoproject natin yung sarili natin as matalino, pero nakikipag-away ka na pala. Tama. Diba? Parang hindi ka na nagpapatalo. Ang nagiging habit mo na ngayon, warrior ka na. Hindi ka na educated, warrior ka, nang-away ka lagi ng mga tao. Diba? And that's a thin line difference. Kala mo tama pa diba? Yung pala basher ka na. Totoo. Ganun. So yan yung sinasabi namin sa iyo, Myla. Sana na-gets mo yung the whole point of it, na sometimes, we think what we're doing is right just because there is a thin line difference between what is right and what is wrong. Correct. Ayan, Myla, ha? Tigil mo na yan. Putulin mo na yan. Okay? Salamat na marami sa lahat ng mga patuloy na umaantabay sa ating podcast, and hopefully talagang mas ipakalat nyo pa po sa napakarami mga tao na madami na po tayong episodes, 100 plus episodes of the Tambalan Podcast. At kung gusto mo ring sumulat, malay mo ma-feature ang kwento mo hindi lang sa radio kundi pati na rin sa podcast, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaisstory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na nga di pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.